Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Ida Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw, pag-uusapan natin ay kung gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos o goodness. At ang Bible verses naman natin ngayong araw ay Psalm chapter 34 verse 8. Sasabi sa ating scripture ngayong araw ay, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him." Sa dami na nangyayari sa paligid natin, nakalimutan natin kung gaano kabuti ang Diyos pa. Pero, ang sabi sa verse, "O taste and see." Ibig sabihin, hindi lang ito basta naririnig o nababasa. Kailangan natin siyang maranasan o ma-experience. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang basta attribute niya. Ito ang kanyang mismong likas na pagkatao. He is the ultimate standard ng kung ano ang tama, maganda at karapat-dapat na purihin. Lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti kahit hindi agad natin ito naintindihan. Minsan may mga sitwasyong parang ang hirap intindihin kung nasaan ang goodness ng Lord. Pero tandaan lamang natin, He never stops being good. Dahil mabuti ang Diyos, pwede tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Para naman sa ating teaching ngayong araw ay una-una is God is eager to share His goodness to us. Hindi madamat ang Diyos at hindi niya tinitipid ang kanyang kabutihan. Sa totoo lamang ay sabik siyang ibigay lahat ng ito. Lahat ng blessings, kahit yung simpleng peace of mind, provision, kalakasan, and even second chances, ay patunay na kanyang kabutihan. Kahit hindi tayo deserving, binubuhusan pa rin niya tayo ng biyaya. Pero ang tanong ay willing ba tayong tanggapin ito or masyado tayong busy sa ibang bagay na hindi natin napapansin ang kabutihan niya. Ikalawa ay humans are eager to reject God's rule. Tayo bilang tao, may tendency tayong maging pasaway. Gusto natin tayong susunod. We want control over everything. Pero ang problema kapag pinilit natin na tayong masusunod, kadalasan ay nauuwi ito sa kaguluhan, sa anxiety at sa heartbreak. Tinatanggihan natin ang pamumuno ng Diyos. And in doing so, tinatanggihan na rin natin ang kabutihan ng dala ng kanyang plano. Ikatatlo ay God's goodness and God's rule are inseparable. Hindi pwedeng hiwalay ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pamumuno. Kapag in-embrace natin ang kanyang rule, doon natin lubusang mararanasan ang kanyang kabutihan. His commands are not meant to restrict us, but to protect us and to bless us. Pag sinunod natin siya, saka lang natin tunay na maunawaan na ang kanyang plano ay para sa ating kabubuti. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una embrace the rule of God. Surrender o ibigay natin sa Kanya ang control. Kahit hindi natin lagi magtitiyahan ng mga nangyayari, piliin pa rin natin sumunod at magtiwala sa Kanya. Obedience is the key to unlocking His goodness sa buhay natin. Kalawa, I experience the goodness of God. Huwag lamang natin basahin o pakinggan, kundi i-apply din natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng sapat na oras para magpasalamat, magbasa ng salita niya, at kilalanin pa siya ng mas malalim. Minsan kailangan lang natin huminto at namnamin ang kabutihan niya. Pamamagitan ng simpleng hangin, o kaya sa pamilya, pagkain o kapayapaan, lahat ng yan ay kanyang kabutihan. At kung kaya ganito kahalaga na magkaroon tayo ng malalim na kaalaman patungkol sa Biblia mga kapatid, dahil dito nagsasalita ang ating Panginoon. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.